Ang inyong maririnig sa programang ito ay pawang opinyon lamang o pananaw ng isang host programmer. Wellness Pilipinas in action. Alright, magandang hapon po muli sa inyo lahat. Siyempre po ang lingkod si Doc Bong Ramirez. Sa Wellness Pilipinas po tayo. At siyempre po isang mapagpalang hapon pa lang, akala ko gabi na. Oo. At siyempre sa ating paglalakbay sa Himpapawid, kinais muna po natin pasalamatan ang ating mga technical mula sa ating IT at sa ating mga expert pagdating po sa broadcast, ang ating engineer. Maraming salamat po sa paging bahagi ng ating programa. At siyempre po ating pong sisimulan ang programang Wellness Pilipinas sa larangan po ng ating pasasalamat sa ating mga kaibigan at siyempre po sa ating mga bossing. At siyempre po pasasalamat natin sa ating binibini na si Ma'am Tanya at ganoon din po kay Ma'am Nelly. Okay, ang pasasalamat din po natin kay Sir Johnson, kay Sir Amba at ganoon din po sa ating Vice President at sa ating Station Manager si Sir Benny. At syempre po pasasalamat din po natin kay Chairman Efren Rapanan. Ayan po Kaya nais po namin ipabatid sa inyo ang Wellness Pilipinas ay kabahagi po ng programang magbibigay ng katiyakan, mapangalagaan ng inyong kalusugan. Sa panimula po ng ating programa, pasasalamat po na po kay Marilu at kay Ma'am Vicky, Jonaldo at ganun din po kay Elaine. Alright, at syempre po sa lahat po nagtatangkilik ng programang ito, patuloy po natin isa katuparan na gawin ang mga programang magbibigay po sa atin ng katiyakan, mapangalagaan ang ating kalusugan. Yan po ang hatid sa inyo ng Wellness Pilipinas in Action. At syempre po, ipabatid po namin sa inyo na dahil po sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw, kinakailangan po natin gawin ang mga bagay na makakatulong kung paano po natin magampanan ang responsibilidad ng isang practitioner, lalo po sa panahon natin ngayon. Kaya po dun sa lahat ng aming kabahagi ng programa ng Wellness Pilipinas, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat at nais po namin kayong maging kasama sa paglalawig natin sa Himpapawid. At yan po ang nais ng inyong lingkod na si Doc Bong Ramirez. At syempre po, kay mamaya-maya lamang ay meron po tayong mga practitioner na magkakaroon po tayo ng panayam sa kanila. Para sa ganon, malaman po natin kung ilan at ano po ba ang nagagawa ng isang practitioner at kung paano napapangalagaan ang kalusugan po ng ating mga kababayan. Okay? Kaya po, sabayan niyo po kami sa ating paglalawig sa Himpapawid. At syempre, ang pagbati natin sa lahat na nagtatangkilik nito at nawa po ay maging bahagi po kayo ng hangarin namin na magiging isa po kayo sa mga lingkod ng ating kababayan lalo po sa panahon ngayon. At nais po namin pabatid ang kagalakan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa araw-araw nating ginagawa. Lalong higit po sa ating mga gamutan na ginagawa sa darating po na Lunes. Meron po tayong gamutan na gagawin po dito po sa may West Point kay 17 San Martin Building. Sa ganap po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Yan ganun po kahaba yung ating gamutan. At syempre po pinag-uusapan na rin po natin yung gamutan po na gagawin po natin dito po sa ating studio. Dito po sa ating office sa CIA. Kailan po to? Malalaman po ninyo yung petsa. Ginagather muna po namin kung sino-sino po yung mga possible na po pwede pong magiging sponsor natin. Alright. At syempre po, dahil po dyan, ipapabatid na po namin sa inyo na ang isang wellness practitioner ay nararapat lamang pong siya naman ay hindi stressful. Yun po yun At mamaya makakausap po natin yung isa pong batikan na anak din ng isang alam na ninyo yung famous. Ang Tagalog ng famous famoso. Babae siya, famosa. Yan. At syempre, may mga bata po tayong kasama dito. Para mamaya mapanood ng kanyang ama na nasa Korea. Tama ba? Korea nga ba? Ayan.
So syempre po mamaya kasi meron tayong family discussion. Okay, kaya po ngayon nais lang po namin na iparating sa inyo ano po ba ang magagawa natin sa paraan po ng ating gamutan sa pang-araw-araw. Kaya ayusin lang po natin ng bahagya yung music natin. Dahil yung ating connector mukhang hindi siya abot. Okay. Ayan. So, at syempre, gusto lang po namin na ipabatid sa inyo na masaya po kami maglilingkod, lalong higit po sa panahon ngayon. Dahil ang kailangan natin, gawin po yung mga bagay na pwede makatulong, lalong higit po sa kalusugan. Ayan. At nawa naman po kayo na patuloy pong nanonood ng programang ito ay magiging bahagi po kayo ng ating ginagawa sa pang-araw-araw. Okay? At i-check lang natin, ano ba ang kaganapan ngayon sa panahon na kung saan tayong lahat kinakailangan magiging busy, no? Hindi lang sa pagganap buhay kundi busy din tayo sa paggawa at pagtulong sa ating mga kababayan. At yan po yung nais namin. Nais namin magiging busy tayo at patuloy pong makatulong sa mas nakakarami. Dahil yan po ay napapanahon. Napapanahon po yan. At mamaya may mga makakausap po tayo. Yung iba po kasama pa po yung girlfriend. Tignan po natin mamaya kung ano yung mga possible reaction dahil sa mga tanong. Sana walang violent reaction. Malalaman natin mamaya. At syempre po, ang nais lang namin naman dito mabigyan kayo ng kasiyahan. Ayos Yan. Yan po yung music natin more relaxing na music kasi nga nasa wellness tayo. So ang nais lang po namin magbigay kami ng kasiyahan sa inyo. At sa lahat ng mga ka-wellness natin, mamaya-maya lamang po ay babiyahe po kami babiyahe po kami. Saan kami pupunta? Trip to Bicol. Baka merong gustong sumabay sa inyo dyan. Abay, sumabay na kayo. Okay? Papunta po kami mamaya ng Masbate. Yan, City. Tapos, diretso tayo ng Milagros. Tama ba ako? Milagros. Okay, malapit lang. Mga 20 hours ang biyahe. Kasama ng tulog at pahinga doon. At syempre, si John na aking business partner po ay nanonood na rin ngayon. Okay? At maswerte po tayo na tayo patuloy na pinagpapala ng Diyos. Magkaroon ng tinatawag na kapayapaan sa isip, sa puso at sa lahat ng ating ginagawa. At patuloy po natin gagawin ito na may sapat na kakayahan na gawin po natin ang nararapat para po sa ikakabuti ng mas nakakarami. So ngayon, kahapon lang, di po ba, nasaksihan naman ninyo, may mga practitioner tayong nakausap. May mga practitioner tayong nakausap. Mamaya, tanungin din natin yung ilan. Ano naman ang naramdaman ng mga taong minamasahe. Di ba? Kasi pag merong marunong sa tahanan ninyo na po pwede mag-massage, napakaswerte natin. Bakit? Kanyo? Kasi kapag merong marunong mag-massage, less yung gastos pagdating sa gamutan. Yun naman po ang kaibahan nun. Kaya po tayo, kinakailangan i-check natin ano po ba ang paraan na pwede natin gawin para tayo po ay magkatulungan lalong higit sa ating kalusugan. So yan po ang ating gagawin para sa ganon ma-enjoy po natin yung ating buhay at hindi po tayo na masyadong nai-stress dahil po sa panahon na kung saan ang bawat isa po ay nahihirapan kaysa kalusugan, lalo kapag meron po nakakasakit sa ating mga mahal sa buhay. Yan. Nais lang po namin ipabatid sa inyo na patuloy po natin gagawin ito without even murmuring kung ano po yung sitwasyon na meron sa panahon natin ngayon. At makakausap po natin si Fletcher. Tama ba, Fletcher? Okay, so Fletcher, kunin mo yung isang mic dyan, mamili ka na kung anong kakulay ng damit mo. Ayan, kakulay ng damit mo. Ayan, okay. So, ang panayan po natin ay isa pong mahusay. At isa to po ay medalist din to, no? Nakatanggap din ng ano to. Anong nagiging nito? Ang kanyang napanalunan. Okay. Malalaman ninyo yan, ha?
kay anong competition po sinalihan niya at papaano po siya nagkaroon ng parangal. Kay dahil po ito'y giniyahan ng kanyang famosa na mama, kay si Mama Tess. Okay, ngayon makakapanayan po natin si Fletcher. Okay? Roselio, di ba? O yan, okay. Now, alamin natin kay Fletcher, Fletcher, sabihin mo buong pangalan mo, tapos ilang taong ka na nagpa-practice, at ano yung mga alam mong mga modalities na ginagawa na ngayon. Alright? So, eto na po. Kapanayam natin si Sir Fletcher, na anak ni Ma'am Marites. Okay. Magandang hapon sa iyo, Fletcher. Magandang hapon din po, Doc. Yun. Ako po si Fletcher Christian Biroselio. Grabe, haba na pangalan, ha? Fletcher Christian pa. Okay, pero born again ka. Opo. Tama, kasi kapag Christian ka, dapat born again ka rin. Tapos, 34 years old na po ako, and then 34 ka na ngayon. Opo. Parang hindi lata, parang 33 lang tingin ko sa iyo eh. Okay. Tapos, since 2006 pa po ako nag-aral ng therapy po. 2006, so ilang taon na ngayon? Bali, ano na po, up to now. Ilapit mo yung mic, oh. Up to now. Oo. 2006, 17 years. 17 years. So, grabe, 17 years. So, ibig sabihin, marami ng mga katawan ang kinondisyon mo at nirelax mo. Opo. Okay, so ano yung pinaka challenging sa buhay ng isang therapist? Ano yung pinakamahirap sa buhay ng isang therapist kapag tayo ay gumagawa ng serbisyo sa mga kababayan natin? Naranasan mo na ba yung nagmamassage ka pagkatapos walang ventilation? Opo. Yung parang nasasakal ka habang ikaw naman ay nagpaparelax yung pasyente mo? Naranasan ko po yung minsan dahil sa kahirapan ng buhay, yung mga taong puntahan mo, mga clients mo. Oo. Walang electric fan minsan. Ganun. Wala pang electric fan yun. Tapos? Minsan kulob pa yung bahay. Siyempre papawisan ka. Yun po yung mga nararanasan ng isang therapy. Very challenging nga yun. Oo. Pero yun mo, para kang nag-e-exercise habang naghahanap buhay. Opo. Dapat lagi kami extra na damit pag ganun, tama ba? Opo. Oo. So ngayon, sa practice na ginagawa mo, ano na yung mga achievement? Ano yung mga achievement na meron ka? Okay, ikaw ba'y sumali na sa mga competition? Opo, sumali po ako sa competition last year po sa Nueva Ecija po. Yung Philippines, ano ba yun? Regional Massage. Regional Massage Competition. Competition po. Oo. Nakakuha po ako sa Katimpalak po na second place po ng Western Freestyle. And then third place po ako sa chair massage. Chair massage. So dalawang medalya ang nakuha mo. Opo, dalawang medalya. Grabe naman itong batang to. Ito po yung dapat yung masubukan, no? Kasi bibihira po sa larangan po ng massage, nagkakaroon po ng ganito. Tapos regional, ang massage competition. Sa darating na December, ewan ko lang kung matutuloy ito, magkakaroon ng Philippines Massage Competition. Okay? Alamin lang natin kila Ma'am Maria at kay Sir Michael kung itutuloy ba ito dahil marami nang nagtatanong din. Ikaw ba'y sasali uli? God's will po. God's will. Maganda doon. So, Fletcher, anong naramdaman ng isang practitioner na nagkaroon ng award? Okay? O rewards? Ano man ang tawag natin dyan sa competition na yan? Ano pakiramdam mo na ikay kasama sa mga nabigyan ng medalya? Yung unang naramdaman ko po ay proud na proud ako sa sarili ko. Oo. Bakit umiyak na ko? Huwag tayo iiyak dito. Sa totoo lang po, dahil sa dami lang pinagdaanan namin. Yan, oo. Lalo na yung pagtitherapy, iba. Iba po yung pagtitherapy. Lalo na... Kasi gift of healing yan Opo, dahil yung pinagkaloob talaga ng Panginoon sa'yo. Kung saan talaga yung kagustuhan ng Panginoon, doon ka talaga masaya sa ko po, dahil dito ako dito ko binubuhay din yung pamilya ko. Yes. Dito ko rin binibigyan ng yung mga anak ko para sa kinabukasin nila. Ilan na ba ang anak nyo? Bali, 3 po yung anak ko. Oo. Babae. Puro babae lahat. Okay. Iisa lang nanay.
Opo. Ayan, yan ang maganda, yan ang maganda, yan ang maganda. Nililinaw lang. Kasi nga kapag ganyan kagandang lalaki, siyempre yung iba pinagdududahan ka, di ba? Kung ako nga pinagdududahan pero nakita man ninyo, hanggang bigote lang po ako. Yeah. Okay, so anong nag-udyot sa'yo para pag-aralan yung ganyang modality? Anong dahilan? Bakit mo pinag-aralan? Nung una po, ayaw ko pa eh. Ayaw mo? Ayaw ko po. Kasi dati kasi nung nag-ano ako, bata pa ako, pinipilit ako ng mama ko na sumali. Ayaw ko talaga. Kasi yung, alam mo naman yung pagbata ka. Gusto mo laro, libot, gano'n, diba? Lakwatsa sa mga barkada. Oh yeah. Dahil binata ka din, gusto mo, malaya ka, gano'n. Ayaw kong sundan yung So, ibig sabihin sa edad mo na, ilan kayo? 34 ka na ngayon? Opo. 17 years old pa lang, ginugroom ka na gawin yan. Opo. Biruin mo yan, di ba? Kumbaga, yung kabataan mo na supposed to be, laro ka dito, laro ka doon, ikaw ay pinag-aralan mo na at pwede mo nang pagkakitaan ka agad. Masarap to na na usapin. Kasi ang akala kasi nung iba, kapag tayo'y nagmamassage lang, mababang antas ng buhay natin. Hindi po. Napakataas po ng antas ng buhay po na nagmamassage. Una sa lahat, nakakapasok ka sa kwarto ng mga mayayaman. Nakakapasok ka sa kwarto ng middle class. Nakakapasok ka sa kwarto ng mga medyo naghihikayos. 'Di ba? Lahat 'yun, pribilehiyo 'yun. Yung ikaw ay papasukin sa loob ng kwarto nila, malaking oportunidad 'yon. Ibig sabihin, may tiwala yung tao dahil una, nakapasok ka sa bahay nila. Pangalawa, nasa loob ka ng kwarto nila. Pangatlo, pangalawa ka lang sa nagbababa ng kanilang salong galuisa at salong guhit. Yung iba nagtatanong, ano ba yung salong ganisa sa salong guhit, di ba? Yan po yung ibinababa. Para sa ganon, yung pisngi po ng puwit ninyo ay namamasas ng todo. Yan po medyo maselan po yung yung trabaho po niyan. Kasi biruin mo, out of that, ibig sabihin yung tiwala sa iyo napakalaki. Yan. So ngayon Fletcher, sa paggagawa mo nitong therapy na to, magkano na kaya sa tingin mo yung pinaka-rewarding sa iyo, pinaka-rewarding if you can recall, yung pinakamataas na ibinigay sa iyo bilang ganti o bayad do sa serbisyong pinagkaloob mo? Magkano? Sa isang tao, magkano Kasi yung iba mura lang singil, pero yung iba talagang galante magbigay. O magkano yung naging karanasan mo? Iba-iba po kasi yung ng mga tao ngayon, di ba? Lalo na sa mga client po. Yes. Yung naranasan ko sa isang client na binigyan po ako dahil matagal ko na rin sila mga customer. Binibigyan po ako minsan nila nasa 5,000 to 6,000 po. Isang tao? Hindi po. Bali kung isang tao po yon, bibigyan ako ng minsan 3,000, 3,500. 3,000, 3,500. Biruin mo, di ba? Ilang araw ng yun na pwedeng kitain ng ordinaryong mamamayan na naghahanap buhay na naging empleyado. Ang good news nun, hawak mo yung oras mo. Kapag ikaw kumikita ng 3,000 to 3,500, ibig sabihin, hindi ordinary yung kamay mo. Ibig sabihin, you have a golden hands. Diba? Ano po ba ang layunin ng massage? Ito, didiscuss ko po sa inyo doon sa mga taong gusto magpamassage. Ibig sabihin po, ang massage, it will help to reduce stress and tension. And then, it will induce relaxation. When the body is relaxed, healing is possible. So, healing will take place when the body is relaxed. So, yun po kagandahan ng massage. Kaya po, dapat yung gagawa sa inyo ay may golden hands. Dapat po yung practitioner po ninyo, hindi po mainitin yung ulo. Dapat po yung practitioner ninyo ay hindi po taklesa. Kasi minsan, kapag ang practitioner po ninyo, maraming dalang negative energy, sigurado po ako, pansamantala lang yung relaxation na mararamdaman ninyo. Kaya kinakailangan, isipin natin, ano ba ang mga bagay na po pwede natin gawin para sa ganon ay patuloy tayong bigyan ng sapat na lakas para gawin po natin ang mga bagay na po pwede makatulong hindi lang sa kalusugan ng iba, kundi pati ang ating sarili.
Okay, ano naramdaman mo ng Fletcher nung binigyan ka ng 3,500 o 3,000 o 3,500? Ano naramdaman mo? Sige nga. Siyempre po, masaya po ako dahil dahil sa ginawa ko, na-satisfied po yung client na therapy ko. Nasiyahan po siya. Okay. Siyempre masaya din po ako dahil binigyan po ako ng ganun na halaga. Oo. Pero ilang oras mo ginawa yun? 1 oras lang po. 1 oras. Imagine mo yung iba kikita ng 650. O sabi mo na lang, magkano ba minimum mo ngayon? Ang minimum yata yan, 618? 6? Di, minimum sa mga nagtatrabaho. 550. 550 kapag ka probinsya. Kapag sa city, makano? 700. Wala pa. Mga 680 lang yata. 460 sa province. Sa city, 520. city 560. Di, province magkano? Mga 460 po kasi yung sa minimum. Di, baliktad. Kasi mas mahal sa city kaysa sa province. Oo. 460. 460. Tapos sila po mga 500 plus po. Di, 600 na. 600 plus na, oo. Pero biruin mo yun, 8 oras na magtatrabaho. Imagine mo 8 oras na magtatrabaho yun. Pero yung inaral mong massage, 1 oras, kapag nababayaran ka ng 3,000, 3,500, ibang usapan yan. So ibig sabihin, very rewarding. Okay, so paano mo naman ginagastos yung ganung pera na binibigay si Fletcher? Paano? Ano po? Paano mo ginagastos? Binibigay ko sa asawa ko kasi yung mga kinikita ko. Siya na po yung magbabudget na. Alright. Napakaswerte ng asawa mo, 'di ba? Biruin mo, binibigay mo lahat, hindi ka nagtitira? Hindi po. Hindi ka nagtitira? Hindi po ako nagtitira. Magandang huwaran 'to, ha? Kasi kumbaga accepted niya na siya yung tinatawag na provider ng pamilya. Dahil pagiging provider ng pamilya, naibibigay mo kung ano yung kailangan nila. Okay, very good. So, ano naman yung mahirap naman sabihin kapag barat, no? Okay, meron kasing ganun, no? Okay, yung pinakamaliit na bayad sa ginagawa mo. Di ba? Lumawa, di ba? Okay, hagod ka ng gano'n, pinagpapawisan ka na. Pagkatapos, magkano yung pinakamababang binigay sa'yo? 500 po. 500 pesos. Opo. Mataas pa rin. Kasi marami ngayon dyan sa gilid-gilid lang, ang services nila 199. Ano kayang uring service sa meron dun? Hindi ko rin alam Ano kaya ang pwede mo makuha dun sa 199 na yan? Pero si Fletcher, nakita niyo po, ang minimum na binabayad sa kanya is 500 pesos per hour. Siyempre, medalist ito. Bronze ba yung natanggap mo? Silver? Silver po. Silver at saka? Bronze. O dalawa. Pagkatapos yung kanyang ina naman, gold medalist naman din. Yan. Makakapanayam natin mamaya yung kanyang ina regarding that matter. At bakit nga ba na-enjoy nila yung ganun sistema. Si Madam Ursula. Ikaw ba, Madam Ursula, nakaranas ng imasas ni Fletcher o ni mama mo? Si mama ko po. Si mama. Oo, sige. Ipagpakilala ka nga muna. Ano ba yung buong pangalan mo? At bumati ka dun sa iyong mahal na asawa na gwapo. Ako po si Ursula Rosello. Roman na po ngayon. Roman na ngayon? Opo. Pero hindi kay Catholic ka? Hindi po. Roman Catholic? Yung apelido lang. Apelido lang. Relax Okay. ka lang. Christian po yung pangalan ng mister ko din. Christian din ang asawa? Ay, grabe to. Shout out sa kanya. Oo. Ano pangalan? Sino po? Nung asawa mo, syempre. Christian Roman po. Roman. Okay. Grabe pangalan niya, no? Christian na, Roman pa. Tapos ang pangalan nitong anak mo na gwapo? Si King James version. King James version. Ako, ang gandang lalaki. Ang bihira. So ito po yung pamilya po ng banal na kasulatan. Pangalan pa lang, talagang religyosa na at religyoso. Okay, ngayon, Ursula, ano ang kadalasan na nararamdaman mo, bakit kinakailangan magpamassage ka kay mama mo? Katulad ngayon, masakit yung... Lagi po kasi akong pag na-atake po ng migraine. Migraine? Opo.
So, ibig sabihin, baka madalas kang puyat or possible Opo. yung exposure mo sa tinatawag na caffeine. Opo, O, sa... pag mataas ang caffeine mo at lagi kang puyat, lumalapot yung dugo mo, umaatake yung migraine. Okay? So, dapat acupuncture at saka spine alignment na subukan mo tapos magde-detox ka pati yung liver mo. Kailangan. Magpa-colonics ka din. Oo. Kanina po. Yung colonics. Yun yung kanina po? Hindi colonics Hindi pa po yun. yun. Yun ay energy boosting yun eh. Energy enhancer yun. Yung ginawa sa'yo. Okay? Oo. So, kamusta naman after na mamassage ka ni mama mo? Ano pakiramdam mo na? Nare-relax po ko. Tapos, katulad po nung dati, may ginamit po siya sa akin yung TheraCare, yun nga po. Oo. Yan. Ay, sabihin mo lang, parang ganun lang. Oo. Kasi pag binanggit natin buong pangalan, dapat bayaran nila tayo. So, umepekto naman sa'yo. Opo. Okay. Magkano naman ibinayad mo kay mama mo? Wala, ano lang, kiss lang yung... Kiss lang? Oh, grabe naman yan, no? Ang sarap mabuhay ng ganun, ano? Kung merong practitioner, ha? Kiss na may hug, hindi kiss sabay hug. Okay, kiss na may hug. Okay, yan. Napakaganda niyan, ha? Okay, si Kings James ba madalas na rin nagpapamasahe yan? Sa akin po. Sa'yo? Oo, ikaw na gumagawa. Opo, pag biruin relax, mo. pag siya rin po, pag pagod ako, gumagawa ng cake. Pagkatapos gumawa ng cake, pinapamassage. Gumagawa ka ng cake. So Opo. ano to? Hanap buhay ba to? O Opo. sideline lang? Hanap buhay ko po. Hanap buhay. Okay. Ibig sabihin sa mga susunod, pagbalik nyo dito, pwede kayo magdala ng cake dito na matikman man namin. Opo, pwede. Walang problema. O, di ba? Para maikwento namin na, nako, kung gusto nyo ng cake na masarap, dalhin lang ninyo doon sa aming IT at sa aming engineer. Bakit? Kasi pag natikman nila yan, sigurado maipopost pa kayo. Yun ang kagandahan nun, ha? Okay, maliban doon sa cake, meron pa ba kayo ibang pinagkakabalahan? Ano po, nagmagawa din po kasi ako ng mga iba't ibang klase ng kakanin. Kakanin? Ganyan. Opo, mga cakes Pero and ano ba pastries natapos po. mo, if you don't mind? IT po ako, IT graduate po ako. IT graduate? Opo. Pero, nako. Opo, napakalayo Napakalayo, nung pero- tinapos ko sa trabahong Nano mo. Yes. Pero at least meron kang backup. Oh, di ba? yes po. May backup ka na po pwede mong gamitin dahil ang IT ngayon in demand. Yes po. Tsaka Okay. malawak naman po yung IT eh. Yes. Hindi lang naman siya. Okay, ang kagandahan lang niyan, ma'am, meron ka ng pwedeng pagkakitaan hindi lang dahil sa profession mo. Yes po. Oh, di ba? Okay, yan ang maganda yan. Maganda yan. Gusto ko yan. Okay, so ano yung pinaka-rewarding sa family mo kay na nakita mo na yung pamilya mo pala ay meron silang tinatawag na gift of healing? Okay, ano yung pinaka-rewarding sa'yo? Naging kampante ka ba na at least yung kalusugan ninyo ay hindi na kayo pumunta pa sa pagamutan? Yes po. Halimbawa kung si King na pilay po siya. Oo. Napakalaking advantage na yung nanay mo at kuya mo is marunong sa may kaalaman sa pagmamassage. Yes. Agad isang tawag lang 'yon. Mabilis ka agad. Opo. Kasi usually sa mga bata, yung mga napipilayan, Ang lilikot po, opo. o hindi natutunawan, di ba? Tapos tatawagan ko lang kung anong pwedeng gawin, Yes. ganyan, anong dapat gawin. Nalulunasan. Opo. Pagkatapos, nababawasan na yung pag-alala. Opo, Yun ang maganda. yes po. Yan ang gusto ko. Okay, kasi ako din mismo, doon na may mga clinic kami at may affiliation kami sa mga hospital, yung mga anak ko naman, since nag-aral ako ng alternative medicine, ay hindi sila nakakaranas na sila ay ginagamot sa ibang paggamutan. Okay, doon lang sa bahay namin nalulunasan na. Okay? At syempre, kay sino pa ba to? Maliban kay Ursula, si Gabgab. Gabgab, oo. Si Gabriel. Ito nga po sabi ko sa inyo, mga pangalan ng mga batan to yung isa, si Fletcher, nakalagay ba si scripture pangalan nito? Si Ursula, may pangalan ba? Si King James meron Ha? Sa mga Catholic. Oo. Pagkatapos yung asawa mo, Christian. Tapos si Gabriel, isa kang Anghel de la Guardia. Sige, magpakilala kayo si Gabriel. Okay? Ako po si Gabriel Viroselo, 25 years old po. Batang-bata, ha? Oo. Kaya anong profession mo, Gab-Gab? Nakapagtapos po ako ng electrical engineering po. Electrical engineering.
Okay, so saan ka involved ngayon? Anong company? Ngayon po, nagtatrabaho po ako sa Mondenisin Corporation po. Ano pangalan? Mondenisin Corporation. Oo, alam ko na. Kaya pala minsan maraming dalang noodles yung mama mo. Oo, ano yan naging kakompetensya yan nung aking dati na nagiging independent business manager ako. Okay, hindi ko nababanggitin yung RC. Yung RC. Diba? Alam mo naman Kaya kapag kayo nagpa-add sa amin, malinaw po namin bibig kasi yung company nyo. Napapag-usapan lang po namin ngayon. Okay, kamusta naman yung hanap buhay mo? Kamusta naman? Maayos naman po. Minsan po, pagod. Pagod? Ano ba position mo ngayon dyan sa Muhi? Sa Muhi po, ano po kami? Huwag mo bibig kasi ng gusto kasi masisingil tayo. Equipment owner po. Sa mga equipment owner. So ikaw yung nagre-ready ng mga machine na ginagawa para magkaroon ng production? Kami po yung nagre-ready po ng mga makina. At saka pag nasira po, kami rin po yung ayos at saka nag-ooperate. Lapit mo yung mic. Kami po yung nag-aayos at nag-ooperate po ng mga makina. Wow! So ibig sabihin, talagang malaki yung scope. Kasi yung isang pamangking ko din, mechanical engineer din siya. Kaya ang hawak naman niya dati, isang prestigyosong hospital, doon siya. Okay, hawak niya yung buo. Okay, so ang ganda ng profession mo. Okay, kamusta naman? Are you getting compensate doon sa pagtatrabaho mo? Maayos naman po. Maayos naman. Raging to ilan? Okay. Yung doon po. Salary mo? Kung madalas pong mag-OT, medyo malaki-laki rin po. Magkano yung malaki na sinasabi mo? Oo, kasi nakakapag-remit ba to sa'yo? Meron pa, maraming pagdadaan ng pera ng batang si Gap-Gap Kay una, tithing, di ba? Pangalawa, ikapu. Pangatlo, kay mama po. Siyempre, pag-ipunan mo din yung para sa sarili mo, para sa kinabukasan mo. Okay, yan. Very good, very good. So, ilang taong ka na nagtatrabaho dun? Bali, alos magdadalawang taon na lang. Magdadalawang taon ka pa lang. Okay. So, sa pamilya mo na meron silang gift of healing, nagiging pribilehyo ba sa'yo na merong ganon sa pamilya mo? At ano ang pakinabang mo na sila ay marunong dun sa wellness na ginagawa nila? Siyempre po, maganda po lalo na pag nagbabasketball din po tsaka galing work. Diba masakit po yung katawan. Agad-agad po, magpapailot po ako kay mama pag galing po trabaho. Pag masakit po yung likod ko, ganun po. Para maginawaan po. Okay, magkano binibigay mong bayad? Kiss din po. Kiss lang! Naku, grabe naman yan, di ba? Sarap naman nun. It's more than the money itself, di ba? Kaya yung sasabihin mo thank you di ba? Kiss, suppose yayakap ka malaking bagay yun, malaking bagay yun. Okay, at syempre, dahil meron po tayong bini-bini na kasama dito, ewan ko kung paano ma-introduce ito ni Gap-Gap sa atin. Kay Gap, sino itong kasama mong bini-bini? Aber? Napakilala ko po pala yung girlfriend ko po. Girlfriend mo siya? Opo, girlfriend. Ayan, ilang taon na kayo mag-on as girlfriend, boyfriend? 1 year po. 1 year na. Okay, very good, very good. Okay, pakilala mo naman. Napakilala ko po pala yung girlfriend ko, si Aina Elaine De Jesus po. Okay, sige. Aina. Opo. Aina, okay yan. Si Aina, kamusta naman? Okay. Okay naman po. Okay. Christian din. Catholic ka. O dapat Roman to, no? Okay. So, sa ngayon, kamusta ang family mo? Okay naman po. Okay naman yung family mo. So, nag-aaral ka pa ba? Sa ngayon po, nag-stop po ako. Nag-stop ka ngayon? Dahil po sa financial. Gastos po sa... Yes. Ilan ba kayo magkakapatid? 4 po. 4 din, no? Parehas kay Ma'am Tessa, 4 din. Ikaw bunso, ikaw panganay? Pangalawa po. Pangalawa. Huwag kang iiyak dito, ha? Yung umiiyak dito, sinisigil namin. Okay? So, bakit si Gap-Gap ang pinili mo magiging boyfriend, Aber? Naku, nagtitinginan na. Kasi po mabait po. Mabait si Gap-Gap. Nung nakilala ko po siya, mabait. Nung nakilala mo na siya, mabait pa rin. Mabait pa rin. Siguraduhin mo yan, ha? So, are you happy naman bilang isang girlfriend ng isang mechanical engineer?
Opo. O very proud ka dapat, di ba? Ang BF ko, mechanical engineer. Sobra po. Di ba? Ayan. So, syempre, pati din yung mga magulang mo, proud sila sa pagpili mo kay Gab-Gab. Opo. Biruin mo, yung pinili mo, may takot pa sa Diyos. Mapagmahal pa sa mga kapatid at mapagmahal sa magulang. Ano pa hanap mo? Di ba? Nasa kanya na po. Nasa kanya na lahat. Sana all, nasa kanya na lahat. Oy, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, at nanonood, dapat itutularan nyo. Kumbaga, ang nangyari, answered prayer. Answered prayer. Okay? So, Gab, bakit siya pinili mo naman? Anong nakita mo? Anong nakita mo bilang isang lalaki? Sexy po. Ha? Ayusin mo, Gab. Mabait po. Mabait. Mabait. Oo. Alam mo ang advantage sa ganyang pagpili, Gab? Okay, kahit gutumin mo ng isang buwan, hindi halata, hindi mamamatay ka agad. Okay? Ano yan? Lalong sexy pa. Okay? Ang good news nun, okay, baka yung katangian na hinahanap mo ay nasa kanya na. Okay, ganun naman pag nag-build ng pamilya no? Kinakailangan na agapan ninyo yan, pagtulungan ninyo, kasi napaka-importante yung pagkakaunawaan sa isa't isa. Total wellness yan Okay, nasubukan na ba niya nagpamassage kay mami mo? Hindi niya pa po natatry. Hindi pa natatry. Naku, napakaswerte mo, biyanan mo, napakabait. Napakabait ng biyanan mo sa totoo lang. Okay? Ang good news nun, pangalagaan mo lang din. Kasi syempre, mahal na mahal niya yung anak niya. Okay? Kung hindi mo man kayang gawin yung ginagawa niya, tumbasan mo na masigit pa. Okay? So, yun. Total wellness yan. Kasi relationship is part of wellness Alright. So, Gab, meron ka bang opening statement o sasabihin sa girlfriend mo? Okay? Meron ka bang gustong ipahatid sa kanya? Okay, bakit mo siya minahal? O abangan na lang nila sa FRS yan mamaya. Abangan na naman. Nataranta bigla. Okay, alalahanin nyo, usapan natin kanina, di ba? Kung sino unang nervyusin, siya magpapadinner mamaya. Tama ba ako? Malinaw yun, no? Narinig naman ninyo, di ba? Hindi, meron nang lumuha kanina okay. Ayan, sige. So, Ma'am Tess, lumipat ka sa kabila kasi para tapusin natin closing remarks para dun sa wellness natin. Okay, lipat ka sa kabila, Ayan, upo ka muna dyan. Okay? Ayan. Huwag mo iwan yung bag mo, baka nandiyan yung kayamanan Bigay niyo muna yung mic kay mama nyo, yung isang mic. Yan. Okay. So ito po yung salarin kung bakit po nakabuo ng isang masaya na pamilya dahil po sa ina na may takot sa Diyos. Okay, ang ina na patuloy po nagiging biyaya sa mas nakakarami at tumutulong sa mga may karamdaman, lalong higit po sa panahon na sila po ay sinubok ng pagkakataon dahil si Ma'am Tess po ay balo na. Balo na po. Ilang taon na po kayo balo? Bali, magto 2 years na sa November 1. Okay. Magto 2 years na. Opo. Ano po mas masaya? Yung balo o may asawa? Parehas. Okay. Bakit kaya yung iba, pag tinanong mo, mas masaya naman yung may asawa, yung iba naman, mas masaya naman yung walang asawa. Opinion nila yon, wala tayong pwedeng gawin na hatulan sila. Pero po ngayon, papaano nyo po na-handle yung pamilya ninyo in behalf na wala na po yung kabiyak ninyo sa buhay? Siyempre po, unang-una sa Panginoon dahil nakakilala na ako sa Kanya. Siya po ang pinaguhugutan ko talaga ng lakas para mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa buhay ko. Yun. Ang sabi nga nila, idulog sa Diyos ang lahat ng pangangailangan. Dahil ang Diyos ang magbibigay ng kasiyahan at gabay sa bawat miyembro ng pamilya na nagbibigay ng katiyakan. Okay, so ngayon, dahil nalaman mo ang kagalakan ng wellness, at nagagawa mo sa mga anak mo, at ngayon may apo ka na, yan ba ay isang nagiging biyaya sa pamilya mo? Ayan. Hindi ko po nakikita yung live nyo, Dok. Oo, bali nag-tape kami as live, mamaya namin papanood kasi chinecheck muna namin kung may iiyak o wala. Pagka may umiyak, hindi namin ilalive. Ngayon, nagte-taping muna kami. Taping muna kami ngayon. Sige, pakinggan muna natin si mama mo. Mamaya, kausapin ka namin, Mama Lovely. Go ahead. Okay, siyempre po, nagiging masaya ako at
Ano kasi? Alin daw? Anong tanong mo kanina? Yan ang sinasabi ko. Ha? Nakita po ninyo, sumasagot na hindi alam yung tanong. Papaano ka nabiyayaan dahil dun sa practice na meron ka, yung mga anak mo nakinabang sila? Nabiyayaan sila. Oo. Diba? Imbes na itagbo mo pa sa pagamutan at gagastos ka na malaki. Dahil alam mo kung paano paraan, diba malaking biyaya na yan? So ano masasabi mo dun? Siyempre po, nagpapasalamat ako na nakaano ako dito sa wellness na ganyan. Yung ating sa practitioner. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil napakalaking biyaya po ang ibinigay sa amin. Kasi malaki rin pong napakalaki para sa akin na kapag may sakit sila dahil may alam po ako. Ako na po ang unang gumagawa kasama ang Panginoon. Pinapaisip niya sa akin kung ano dapat kong gawin. Dahil sa pag-aaral kong ito sa aking... Ilang taon na po ba kayo nagpa-practice ng wellness? Yung madaling alam ninyo? 20 years na. 20 years na? Opo, 20 so ibig sabihin nag-ugat na kayo dito, may kahig na at palong? Opo. Wow, pambira. Kaya pala hindi ordinaryong tao lang yung mga minamasas ninyo. Okay, yung ibang minamasas ninyo, mga gobernador, congressman, mayor, at mga negosyante. O ngayon, ito, secret natin, na wag natin sasabihin sa lahat, ha. Kay Ma'am Tess, sa buong practice mo na ginagawa, magkano na yung pinaka-highest na ibinigay sa yung gantimpala? Okay? Wala namang hihingi dito, walang hihingi. Kwentuhan lang naman natin. Ha? Okay. Magkano na yung pinakamalaking gantimpala na natanggap mo? Okay. Sa isang pasyente na naayos mo yung kalusugan niya at guminhawa dahil siya tuwan-tuwa, nagbigay ng magkano? Sa totoo lang po, 2006, kumikita na ako ng 7,000. Isang tao lang po yun. Isang tao? Si Gob. Si Gob nagbibigay. Kay Gob, marami pa naman marurunong, magagaling, pero bakit si Ma'am Tess ang pinili ninyo? Di ba? Kasi once na nagiging suki mo yan, iisa lang ibig sabihin yan. Pinagkatiwalaan ka para pangalagaan yung kalusugan nila. O di ba? Ilang beses nagpapagawa si Gob sa'yo? Minsan 3 times a week. 3 times a week? Grabe. Una ko muna ang gagawin yung asawa niya. Oo. Sandali lang po yun. Mga half hour lang. Half hour lang? Binibigyan akong 3,000. 3,000 kagad binibigay sa'yo? Bali 10,000 po silang dalawa. Silang dalawa, 10,000 na? Apo. Okay. Parang gusto ko na rin mag-aral mag-massage. Actually po, ang inyong lingkod, 60 modalities na po alam ko. Okay, with all of that, okay, unang nakinabang po dyan, una, kalusugan ko. Pangalawa, okay, yung family ko. And bago po nag-pandemic, 12 po yung clinic namin. Okay, tapos meron po akong radio station na kung saan umiikot kami, okay, nationwide para po ipalaganap yung total wellness. Okay, napakaswerte ni Ma'am Tess, di ba? Isang pasyente, 7,000, pangalawang pasyente, 3,000. So, ibig sabihin, yung iguguhol niya, sabihin na natin 3 oras damos. O, may 10,000 ka, ayaw mo pa ba nun? O, di ba? So, ibig sabihin, sa lahat ng mga nanonood ngayon, hindi nyo pwedeng malaitin yung buhay o hanap buhay ng mga therapist. Bakit kanyo? Napaka-noble po niyan. Okay? Bakit? Sila po yung nagkokondisyon sa kalusugan kung bakit yung iba gumagaling ka agad sa kalang karamdaman. O magkano naman, Ma'am Tess, yung pinakamaliit na binigay sa'yo? Pinakamaliit? Ano po? 350. 350, pinakamaliit na yun. So kumbaga yung iba, tulong mo na sa kanila. Minsan maraming tulong po, maraming tulong. Hindi lang naman ako kumikita lang tumutulong din po ako. Nabago ba yung treatment mo? Limbawa, yung hagot ng 350 sa hagot ng 7,000, hindi na ba? Kasi nagtatrabaho po ako sa Panginoon. Oo. Kaya kung ano yung gawa ko sa malaki, ganyan din po sa maliit. Okay, oo. Kasi yung iba, siyempre, pagka 7,000, medyo maganda yung hagod. Pare-parehas po ang gawa. Nasubukan ko dati yan nagpamasas ako sa isang tanyag na okay? Dahil alam nila na yung tip na binibigay ko mas malaki pa dun sa binabayaran ko. Grabe, nag-uunahan kung sino. Okay, nakakatuwa lang. Tapos yung mga kasabay ko, hindi sila nagbibigay ng tip. Sabi, Brad, walang nangyari. Hindi daw nila naramdaman. Sabi ko, ako relax na relax ako.
O, di ba? Kasi nga, kapag ikay makunat sa kalusugan mo, kasi yung pagpapagawa niyan, investment yan. Investment para mapangalagaan mo kalusugan mo. Pag ikay nagtipid dyan, syempre, sablay. Sablay ang kalusugan mo. O, at syempre po, nakita naman po ninyo, pinaka-highest pala na natatanggap ni Ma'am Tess ay 7,000. Ang pinaka-lowest is 350. Kaya hindi ko nga po mawari bakit marami po ngayon na 150, 200 lang sigil nila. Ano kayang skills sa meron sila? Di po ba? Kasi kinakailangan dapat you have to tag your price. Depende sa galing mo kung magkano yung dapat mo i-charge. Pero sa iyo ba, binigyan mo sila ng rate kung magkano o talagang yun ang binibigay sa'yo? May rate ako. May rate ka? 850 po ako ang oras. Isang oras Isang yun? oras po yun. Depende po kapag, 850. Sa isang araw, ilan yung nagagawa mo? Depende po kasi minsan wala naman naka-schedule. Minsan 2 hanggang 3, ganyan. Pwede na, di ba? Opo. O biruin mo, makapag-uwi ka ng 2.5, pwede na. Opo. 2.5 Pasalamat times... na ako doon kahit... O sabi mo na lang, kahit sabi mo 20 days lang ka nagtatrabaho, 2.5, o meron kang ilan? 20 days, 50,000. Pwede na. Kasi pinag-pray ko po talaga na sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng 50,000. Ngayong, binibigay naman po. Kaagad. Tapos dagdagan mo, Lord, sabi ko, 100. Binibigay po. So, kaya isa walang lang ibig imposible sa sabihin Panginoon yan. kapag talagang humingi ka po. Pag nagtiwala ka sa Diyos at binigay mo ang lahat, talagang ibibigay din niya yan sa'yo. Salamat, Opo, salamat. Okay? So ngayon, kakausapin naman natin si Ma'am Lovely. Yan. Yung anak po niya, na nandun naman po ito sa Spain. Okay, Ma'am Lovely, magandang gabi po. Magandang gabi din po dyan sa inyo. Naririnig niyo ba siya? Hello, kapatid ko. Oh, sige, magsalita ka lang, Ma'am. Yan, hello po. Pwede ba kong lakasan to? O yan, go ahead, Ma'am Lovely. Hello, magandang gabi po dyan sa inyong lahat sa Philippines. Oo. Watching from Spain. Oh, nasaan ka po ba ngayon? Nasa Spain, nasa bahay na po. Nasa Spain ka? Okay, kamusta ka naman sa Spain? Well, okay naman po. Yan. Okay, ilan na bang anak mo, Ma'am Lovely? 2 po. Isang babae, isang lalaki. Aba, Paris na. Paris na. Okay, ilan taon yung panganay mo? 8 years old po. Yung bunso ko, 3 years old. Nasa school niyan sila. Nasa school ngayon. Okay, tanong ko sa'yo, simple lang. Okay, paano ka nagiging grateful na yung pamilya mo ay pamilya ng mga healers o tinatawag na meron silang gift of healing? O paano ka naging grateful for that? Siyempre, grateful po ako para iwas gastos din sa pagpunta sa ospital. Oo. Dahil nandiyan yung family ko na mag-ilot, mag-massage, mag-alis ng mga sakit sa nararamdaman sa katawan. Oo. Hindi lang nakakaalis ng sakit sa katawan, yung nakaka-relax din. Yes. Yun naman din ang kailangan po natin sa ating time. Tama. Oo. At narinig ko rin kay mama mo na kayong lahat ay nakapagtapos sa pag-aaral dahil dun sa kanyang ginagawa sa paghahanap buhay. Tama ba to? So, ibig sabihin talagang namuhunan ng mama nyo, dugot pawis talaga, no? Okay. At syempre, dahil dyan, yung biyaya na binibigay ng Diyos sa inyo, yung kalusugan lang yung kalusugan lang na hindi kayo nagkakasakit, malaking bagay na yan Sobra. Sobrang. So mamaya, anong po pwede mong sabihin sa isang ina na patuloy nang gumagabay sa inyo at nagbibigay ng pagpapala dahil sa kanyang pagngangalaga sa inyong kalusugan? Well, nagpapasalamat po ko sa mama ko kasi hindi niya kami pinapabayaan. Iiyak na yan. Ay, hindi siya iiyak. Kuya, tuloy mo. Kahit malayo po ko, yung pinaparamdam niya sa amin na nandyan pa rin siya. Pero kahit na kailangan ko siya, minsan, syempre, hindi po compatible yung oras natin dyan at saka dito. Oo. Pero natin namin yung time na magkausap kami family. Syempre, nandyan pa rin. Kasi syempre, magulang natin yan Tama. Okay? So maraming salamat sa iyo, Ma'am Lovely. You're so blessed na meron kang magulang ng ganito in behalf na ang papa ninyo ay lumisan na, pansamantala, patuloy pa rin ninyong napapangalagaan ng inyong ina.
Yun lang po. Meron ka bang mensahe sa mga kapatid mo at saka sa mama mo ngayon? Yun lang ang masasabi ko sa mga kapatid ko na sobrang mahal ko sila. Iiyak talaga eh. So ibig sabihin pag ito umiyak, siya magpapadinner sa atin ha. Ang usapan namin kung sinong luluha ng marami, siya magpapadinner ngayon eh. Kasi mamaya babiyahe kami, papunta kami Masbate. Oh. Dahil makikiramay kami dun sa lolo ninyo, no? Alam naman niyo kapag commitment na ganyan gusto natin na maging bahagi kahit sa pagdadalamhati, sa tagumpay, kasama ang inyong lingkod. Okay, nasabi mo na kung ano nasabi mo sa mga kapatid mo, sa mama mo naman. Yun, sa mama ko, super mahal ka namin, mama. Ibibigay namin kung ano man yung kailangan mo, yung kaya namin. Basta hindi ka nag-iisa, nandito kami. Yun lang, mahal ka namin. Palagi ka lang maging malakas at masaya at saka nandito lang kami, support lang kami kung saan ka maging masaya, ma'am. Narinig mo? Sabi niya kung saan ka daw masaya, suportahan ta ka. May kasama panluha. Sige. Dahil po ang wellness po ay tears of joy po ito hindi po to yung pagluha na may hinakpis. Is a tears of joy expressing the gratitude dahil sila po ay pinagpala because of the skills and gift of healing na na-enjoy nila habang pinapangalagaan ng kalusugan ng pamilya. Okay, magsimula tayo. Sino ba bunso sa inyo? Si Gab-Gab. Okay? Unahin na muna natin yung girlfriend ni Gab-Gab. Gab-Gab, anong pangalan ulit ng girlfriend mo? Aina po. Aina. Aina, anong masasabi mo sa pamilyang ito? Anong masasabi mo, Aber? Sobrang bait po. Sobrang bait. So hindi ka nagkamali na pinili. Hindi mo man pakakasalan yung buong pamilya. Okay, soon, kung si Gab-Gab lang, pero dapat tanggap mo yung buong pamilya. Opo. Okay, very good. So kapag nagkataon na kayo'y magpakasal na, huwag niyong kakaligtaan na meron kayong magiging ninong, ha? Okay, dahil ang ninong ngayon, yun ang nare-regaluhan. Kaya huwag niyo akong kakaligtaan. Ninong na nare-regaluhan ngayon, tama ba, sir? Tumutuma ko si sir. Buti na lang, nauna ng kinasal to sila Fletcher, sila Ma'am Ursula, saka si Ma'am Lovely. Okay? Ikaw ngayon ang bunso, Gap. Anong magagawa natin? Okay? So, Gap, ano masasabi mo sa mga kapatid mo? Una, sa girlfriend mo, sa kapatid mo, din sa kay mama mo. Go ahead, Gap. Sa girlfriend ko po, nagpapasalamat din po ako dahil maintindihan din po siya kahit 12 hours po sa trabaho. Nakapigbigay naman po ako ng time sa kanya. Tsaka sana wag din po siyang magbago. Pag magbago siya, dapat masigit pa dun sa kanyang kabaitan at pag-unawa sa'yo, di ba? Okay naman. Maganda tsaka, yun. Tiwala lang po, tsaka mahal na mahal ko po siya. Yun, grabe naman to. Sa mga kapatid ko po, mahal na mahal ko po sila. Nandito rin naman po ako lagi sa tabi para din po sa kanila. Tsaka po sa mama ko, mahal na mahal ko din po. Yun lang. Parang bumabaksak na rin luha mo kaya gusto mo nang tapusin na. Ano yung pinaka-challenging sa'yo bilang anak na sumunod sa mama mo? Challenging. Yung medyo nahirapan ka pero nagawa mo pa rin sumunod. Ito, magkabistuhan tayo nito, ha? Anong pinaka-challenging? Yung nung bata po kasi kami, nung bata po ako, kasi po laging nagba-Bible study po si mama tsaka ilapit mo yung mic. Dati po nagba-Bible study tsaka prayer meeting po si mama. Bata po ako. Siyempre naglalaro po ako nung mga 8 years old to 12 years old po. Siyempre napipilitan po akong sumama sa kanila, tinatawag po ako ni mama. Kahit naglalaro po ako, kahit dungis-dungisan po, tsaka pawis-pawisin. Yun po, sumasama po ako para makapakinig po sa... Instead na maglaro ka, obligado ka makinig. Okay. Makinig po sa salita ng Diyos po. Yun, very good. At least nagbunga naman. Napakabait na bata. Lumaki na may takot sa Diyos. Diyan naman tayo saludo. Very good, okay? So, kahit pumanaw na yung ama mo, okay, paano mo ma-express yung gratitude mo sa ama mo? Kasi siya yung naging haligi ng tahanan eh. Sige nga. Kasi nandito siya sa program natin, nararamdaman ko eh. Kasi buong pamilya kayo nandito. Yung ate mo nasa Spain, nandito din, online.
So, if I were you, kung ako ikaw, anong sasabihin mo sa daddy mo, sa papa mo? Go ahead. Mahal na mahal ko po yung papa ko. Mas maraming luha. Ito magpapadinner mamaya. Bakit? Bakit ka labis na pamahal sa papa mo? Kasi pinalagay po niya kami ng maayos po. Okay. Di ba? So, ibig sabihin, kung ano natutunan nyo sa ama nyo, yun dapat ang pairalin ninyo sa pagpapalaki ng pamilya nyo. Okay? So, malaking biyaya yon. Lumipas man siya, pero at least nag-iwan siya ng magandang legacy na dapat ninyong sundin or dapat ninyong tularan. Yan. Salamat, Gap. Okay, wag na kita paiyakin kasi lalong sumisingkit yung mata mo eh. Si Fletcher ngayon, si Fletcher. Fletcher, ano masasabi mo sa mga kapatid mo, kay mama mo at kay papa mo, ha? Wag mong isahin. Dapat individual, Go. Sa mga kapatid. Lapit mo yung mic. Pati ako tuloy, umiiyak. Ano ba yan? Sa mga kapatid baka ko ako po, magpapadinner nito, Siyempre, kung ano po yung ng kuya. Oo. Andyan lang. Susuportahan ko rin sila. Okay. And then, sa mama ko, siyempre, magulang yan. Susundin mo naman yung niya, yung gusto niya. Siyempre, magulang yan magulang mo yan. Hindi ka nang papahamak Tama. Pero siyempre dahil may sarili ka ng pamilya. Siyempre gagawa ka rin ng sariling istorya mo Tama. sa buhay Do not walk under the shadow of your parents. Hindi ka rin didepende sa kanila That's right. Kasi may binuhay ka ng pamilya Tama. Yun po, sa papa ko naman. Marami siyang tinuro sa akin na paano ako maging isang tao. Mga kumbaga sa po, yung mga tinuro niya sa akin, yung mga yung mga kapatid ko, hindi huwag kong bababayaan. So, kumbaga, ikaw na yung hangalili doon sa posisyon na gano'n, Siyempre, mahirap. Parang mas maraming luha yung nanay ni mama ninyo. Buhay siya magpapadinner talaga. Sabi niya kayo, hindi siya iiyak. Kayo lumuluha na ng todo. Okay, go. Mahirap po dahil ikaw yung bibit-bit talaga. Ikaw yung panganay na lalaki. Tama, oo. Pag kasi sinabing panganay na lalaki, kailangan maging matatag ka kahit hindi. Oo. Tatago ko sa kanila na na matapang ka. Pero hindi nila alam. Pagtalikod mo, luha. Pwede naman umiyak pwede naman lumuha. Oo. Ito mo ako, lumuluha talaga ako. Basaan na yung mata ko. Dahil siyempre bilang kuya, marami kang may experience din dahil hindi ka pa sanay na wala yung papa mo Tama, oo. Pero unti-unti natututunan ko na yung lahat ng mga sinabi ng papa ko. Lahat ng sinabi ng papa ko, tama. Kailangan maging matatag. Totoo. Laging handa. Yes. Kaya yun, proud na ako sa papa ko Oo. So dami niyang tinuro sa akin. Yes, oo. Very support siya sa inyo. Ayan, very good. Ayan, nakakadalawa na tayo. Okay? Sino nakasunod? Tignan natin. Kung sino yung magang-maga na lang mata, yun na lang ang delivery ng dinner mamaya, ha? Kung sino magang-maga mata. Anong masasabi mo sa mga kapatid mo, kay mama mo at kay papa mo? Sa mga kapatid ko naman, although minsan, ayokong umiyak, ayokong maglibre. Although minsan di mo naman kasi maalis sa magkakapatid yung hindi kami nagiging okay. Pero kahit syempre wala namang perpektong di ba? Tama, tama. Pero kahit ganun, syempre magkakapatid yan. Sabi mo di ka iiyak mapapasubo ka ngayon, di ko manlilibre. Magkakapatid kami, kahit anong mangyari, pagbalik-balik na rin buman yung nagkakaroon man ng problema minsan. Kasama yan Kasama yan. Opo. Di mo naman maalis yun. Pero, syempre, magkakapatid. Still magkakapatid. That's right. Yun. Basta yun.
Basta ko, kahit anong mangyari. Tignan mo yung luha niyo. Marami-rami na yan. Kahit anong mangyari, nandito lang din naman ako minsan. Kahit nakikita nilang na ano nila, akala nila yung... Kasi ako, pagka dating ko kasi is mataray talaga ako. Pero kausapin mo lang ako. Kahit na hindi tayo okay, magiging okay tayo. Yun. Ganun lang, nandito lang naman talaga ako para sa inyo. Yeah. Yun. Minsan kasi, kung nagkakaproblema, minsan kahit na pinapakita ko na hindi ko kinakausap. Kasi gusto ko lang naman ma-realize nila yung pagkakamali nila. Ganun lang. Yun lang. Oo. Sa mga kapatid mo pa lang yan, mukhang namamagaan yung mata mo. Naman, syempre, yan si mama ko yan. Ano pa, Dok? Magme-message? Sa mama ko. Alam mo, yung total wellness na to, after you cried out, makikita mo yung feelings mo is more than uminom ka ng 1 drum na gamot. Sa totoo lang. You will check later on. Ha? Yung burden na wala eh. Okay? And that is part of healing. Therapy yan eh. Oh, sige, ikaw na ngayon. Ano masasabi mo kay mama mo? Ay, mama ko naman yan. Alam naman niya. Kasi hindi po talaga ako ayoko ng puro salita. Ako yung tao na gusto ko, mas ginagawa ko na lang. Actions speaks louder than words. Tama, oo. And alam naman niya, kahit madalas hindi ko siya, kasi busy din siya, kahit gusto ko siyang puntahan, lagi siya nasa Manila. Basta alam naman ni mama ko kung gaano ko siya mahal. Yan. Yun lang. Kasi si mama ko sobrang supportive talaga yan eh. Kahit na may pamilya na ako, sarili na. Pero nandyan lang si mama, hindi niya pinapakita na yung lagi siya, minsan nga ako kasi gusto ko talaga yung matuto ako sa sarili kong Pero si mama laging nakasupport, lagi talaga yan eh. Yan si Papa. Very good. Kay Papa mo, ano sasabi mo kay Papa? Siyempre mahal na mahal ko yan. Siya yung number 1 fan ko. Then silang dalawa ni Mama. Actually si Papa lagi, number 1 fan ko si Papa. Kahit hindi ako marunong sa isang bagay. Lagi niya akong chini-cheer. Yan. Diba? Sarap ng ganun, isang pamilya, no? Okay, napakaswerte nga ninyo dahil yung iba, okay, ang iniiyak nila yung kawalan na may gumigiya sa kanila. Okay, hindi ka man pinagpala sa isang bagay o ilang bagay, pero yung pamilya na nagsama-sama ng ganyan, malaking bagay yan. O anong masasabi mo kay Christian Roman? O sa asawa mo naman, baka magtampo yung asawa mo, wala ka man lang nabanggit sa kanya. Basta mag-iingat siya. Mag-iingat lang siya. Kanino mag-iingat? Mag-iingat siya sa mga tukso. Mag-iingat siya lagi dun sa trabaho niya. Alam, laki naman pagbabago ng mister ko eh. Kaya sobrang proud naman ako sa kanya. Nakikita ko naman kung gano'n niya ako kamahal yun. Pinapakita sa aming dalawa ni King. Kasi lalo na pinoprovide naman niya yung pangangailangan namin. Kahit na mahirap na nakalayo po siya sa amin. Christian, alam mo na, ha? Lagi lang siyang yung pangalan mo, huwag mong dudungisan daw. Sabi ni Mamo, tukso, layuan mo ako. Yan. Pero pag may takot sa Diyos yan, alam niya kung saan niya ilulugar sarili niya. Maganda pa ng pangalan niya, Christian. Si Lovely. Nandito ba si Lovely? Amin na yung... Ito, mic. Umiiyak na kaagad. Naku, delikado to. Mukhang siya magpapadinner ngayon. Miss Lovely. Okay, anong masasabi mo ngayon? Una, sa mga kapatid mo. Pangalawa, kay mama mo. Tapos kay papa mo. Nag-message kanino? Ay, siya ba yung una? Kay papa mo, may nabanggit na ba siya? Wala pa, no? Kay mama, meron na. Kay mama mo, kay papa na lang. Kay papa mo na lang pala. Tapos yung asawa mo, nandiyan ba? Opo. Nag-aso para pumasok na sa trabaho. Ay, siyempre mag-message ka rin sa kanya para pag napanood niya to, hindi lang kayo lang uusap, dapat kasama din siya, di ba? Miyembro ng pamilya niyo yan. Go ahead. Well, message ko lang po dito sa husband ko. Mag-castel ko kasi minsan hirap din siya. Ayun, alam niyang mahal na mahal ko siya. Alam mo na mahal kita. Nandito lang ako, supporting sa iyo at yan lang. Okay, papa mo. Husband ko nandito.
Patingin. Ay, wala. Nag-aasikaso po yung siya. Di bale. Okay, regards lang sa kanya, regards sa kanya. At congratulations sa anak ninyo. Okay, papa mo, ano message mo? Yun, message ko po sa papa ko, kahit wala ka na, makapagsabi sa puso. Salamat lahat ng tinuro mo sa amin. Masakit man sa akin na hindi man kita nakasama ng sa puta ko dahil nga sa sitwasyon kong ito. So, hindi kita nakalimutan kayo lahat ng pamilya ko. Salamat sa lahat ng isang binigay niyo sa amin. At super fan ka na. Super fan. Siya yung number 1 fan namin. Alright. Sa lahat ng ginagawa mo, talagang support lang talaga sila. Very good, very good. Okay, maraming salamat Miss Lovely. Straight from Spain. Okay, biruin mo yan, di ba? Nagbuklod ang programang Wellness Pilipinas ng isang pamilya. No? Ngayon, kamusta pakiramdam ninyo? Di ba? Ang sarap ng pakiramdam. Ngayon, tanungin natin kasi hindi pa nagsasalita yung mama ninyo namamaga na yung mata. Ma'am Tess. Express your gratitude sa mga anak mo and then to your husband. Go ahead. Ako po'y nagpapasalamat unang-una sa Panginoon. Dahil binigyan ako ng pamilya na napakabait, mapagmahal ng mga anak at asawa. Talagang sobrang pasalamat ko sa Panginoon. Minsan sa mga anak, siyempre ako minsan sumasakit din po ang loob ko. Pag hindi ako nila pinapakinggan. Kasi ang nais ko lang po talaga sa kanila ay pagpalain sila ng Panginoon. Kapag ang Panginoon ang inuuna nila sa buhay nila. Yung lang naman po Dahil pinagpipray ko na silang lahat ay pagpalain ng Diyos. Yan. Mahal na mahal ko po itong mga anak pong ito. Silang lahat. Hindi po ako wala akong yung ibig sabihin yung favorite na anak. Sila lahat. Walang paborito. Wala akong paborito. Lahat pantay-pantay. Opo, totoo yun. Siyempre lahat lumabas po sa akin. Very sobrang good. napakamahal ko itong mga anak kong ito. Kaya lagi ko po sinasabi sa kanila na iwasan nilang magkasala. Kasi ang kasalanan, ang binibigay ng kasalanan ay kahirapan. At baka naman magiging santo na yung mga anak mo niyan. Basta sinasabi ko po sa kanila na yung kasalanan ay nag-aano ng kahirapan. Yan. At sa aking mabuting ama, kahit na asawa, na kahit nawala na siya. Pero para sa akin, hindi po siya nawala. Dahil nandito siya sa puso't isipan ko lagi. Yan. Dahil sa totoo lang, ang asawa ko, hindi po niya ako pinaiyak. Hindi niya ako kamukha ng mga may problema na mga may asawa. Kakaiba po siya talaga. Okay. Napakabuting asawa at mapagmahal. Marespeto. At hindi niya man po ako minumura. At lagi niyang consistent siya magbuhat nung niligawan niya ako hanggang sa mawala siya. Na lagi niya sinasabi sa akin na mahal niya ako. Wow. Ngayon po, talagang sana all ganun na magmahal. Yun lang. Sige, salamat at nakakatuwa kasi ito po yung total wellness. Kamusta pakiramdam ninyo? Na-unload ba yung yung burden, yung bigat? Gumaang ba pakiramdam ninyo ngayon? Yes, okay. Very good, very good. Extended yung time natin. Salamat at nagiging isa kayo sa ating nagiging guest sa gabing ito. Sa programang Wellness Pilipinas, from the wellness per se up to the relationship ng magkakapatid at mag-iina. Okay? Yan ang total excuse me po, total wellness. Alright. Salamat sa inyo. Nawa, gabayan ng Diyos ang inyong pamilya at patuloy ninyong mapangalagaan ito. Okay? Sa mga taga Milagros, Masbate. Okay? Babiyahe po ang pamilyang ito, sasamahan po ng inyong lingkod para po makiramay dun sa kanilang lolo, no? Sa father side.
So ganun yung respeto na binibigay ninyo doon sa tatay ng tatay nyo o daddy na papa ng papa nyo. Okay, kaya po babiyahe po ang Wellness Pilipinas kasama po FRS. Tutugunan po natin yung pagkakataon na makabisita po dyan sa Masbate, Milagros Masbate. Okay? Mamaya po, after po nung FRS, ay babiyahe na po kami. Muli, maraming salamat po sa paging bahagi po ng Wellness Pilipinas. Ang pamilyang nagkakaisa ay patuloy pong pinagpapala. Ang good news po kasi niyan, itong buwan po ng September, ito po yung tinatawag na family month din at the same time. Kaya marami po tayong pag-uusapan dyan mamaya. At syempre po ang inyong lingkod, pasasalamat sa ating engineer at IT department na pwedeng mahalin, pwedeng ibigin, wag lamang angkinin. At syempre po pasasalamat natin kay Miss Tanya, kay Miss Nelly, kay Sir Johnson at ganun din po kay Sir Amba. At sa ating Vice President and Station Manager, walang iba kundi si Sir Benny Maligdim. At syempre po ang ating Chairman Efren Rabanan. At pasasalamat din natin kay Doktora Jaja. Welcome home, Miss Jaja. Yan po yung matulungin ng mga doktora. Tutulong po yan sa ating gagawin dito na gamutan. At tuwing weekly po, pag-uusapan pa namin kung anong araw at oras para po kami makapaglingkod. Yan po yung hatid ng Wellness Pilipinas. Simulan po namin dito sa Quezon City at kami po iikot kay nationwide. Yun po yung project na gagawin namin. Kaya po salamat sa pagiging bahagi po ng aming programa. At sa lahat na nakikinig at nanonood ng programang Wellness Pilipinas, kayo po ang bida rito. Anytime po, pwede kayo mag-guest. Wala po kaming pinipili. Anong kadahilanan? Bakit wala kang pinipili? Kasi ito po ay programa ninyo. Ako lang po yung magiging host. Kaya po kung gusto nyo pong pag-usapan ang tungkol sa inyong kalusugan, meron pong programa na po pwede po nyo maging kakampi sa lahat ng oras. Muli, ang inyong lingkod, si Doc Bong Ramirez. Ang pasasalamat at pagbibigay pugay sa ating may Diyos na makapangyarihan at mapagmahal sa bawat isa. Magandang gabi po at mabuhay kayong lahat. Wellness Pilipinas in action. Ito ang BBM, Bayanihan Broadcast Media.